Alright, so we have another movie review. At ang movie review is from the world of John Wick. Ballerina. Hindi ko maano yung... Basta ballerina na lang. Yan. So, hindi ako fan ng John Wick 1. Hindi ako fan ng John Wick 2. Doon pinanood ko yung the rest ng mga movies from 1 hanggang 4. John Wick 3 okay naman. John Wick 4 okay naman. Which leaves me... sige, wala na paligoy-ligoy. Score ko sa movie is 9 out of 10. The transitions are fine. I mean, the use of music masks yung mga ibang transition na hindi okay. Fight scenes are better. Kasi nung sa 1 saka sa 2 parang hindi ko guess, parang bit hype na hype yung John Wick. Pero sa 3 saka 4, okay. It's because of unconventional fight scenes and quote-unquote realistic. So, yeah, the action scenes, the choreography are better, are really amazing. Yung gamit nila ng kulay, gamit nila ng music, yung gamit nila ng camera, it's amazing as if it improves. Kasi nung pandemic time tsaka after yung kakaluwag lang ng mga rules sa pandemic, after pandemic, mga bandang late 2021 to early 2023, medyo sa totoo lang pangit yung mga movies. Parang nahirapan sila kasi nga syempre yung iba na wala ng work, yung iba is they trying to film and they trying to edit things kasi sa mga rules ng sa worldwide rules regarding pandemic. Pero ngayon medyo nakakabawi-bawi naman na sila. May mga parts na parang paano nila na pull off yun. Yung mga behind the scenes sarap panoorin minsan. But yeah, the action scenes, the music, the color, the transitions, the direction, the angles, it's amazing. Nitpick ko lang o yung hindi ko lang nagustuhan is kasi nga mid-quel siya, meaning sa gitna siya ng John Wick 3 saka 4. Though yes, may Easter eggs, pinakita ko pa saan siya nag-start and so on. Pero weird pa din yung placement. Parang hindi ba yung ganito yung nangyari sa 3 tapos ganito nangyari sa 4, paano nakapasok yung mga ganun. Kasi napakita si John, hindi mo na siya spoiler, sa trailer naman siya, napakita si John Wick sa film and medyo weird lang ng placement and plot armor, tons and tons of plot armor. So makikita mo tayo parang kung hindi to film, kung totoong tao yan, that won't happen. But because it's plot armor, yeah, yung mga ganun situation. So, excited sa susunod pa na gagawin spin-off or kung gusto nilang gawa ng sequel, I don't know. But, yeah, dati wala akong pake, hindi ko gets yung universe ng John Wick. But now, medyo, okay, interesting nga naman yung universe nila. And it's good because they are not simply, in a sense they are, but they are not just simply trying to milk one character, pero they are doing spin-off. So ibig sabihin yung universe yung nagmo-move, hindi yung character lang. So that's a good thing they are doing. Meron ng TV series yung The Continental, meron to ngayon yung spin-off ng yung Ballerina, tapos sinasabi nga nila sa future yung kay Donnie Yen, saka yung anak ng kaibigan ni John Wick na Hapon. So those are the things na balik nilang gawin na spin-off. So far wala pa naman trailers regarding that, but yeah, it's a good watch. Yun nga lang, R16 siya, so lots of bloodshed and by the way, pinanood ko siya sa may Gaisano Mall sa Davao, dito sa may bandang Bahada, and for me mura siya. Nakakahiga ka na dun sa kasi reclining siya, tapos mura pa, 200 lang compared mo sa 280 kasi mag-SM dapat ako kanina 280. So Gaisano na lang, and it's good choice, Gaisano ako. NCCC though is a little bit mas maliit yung dito sa may Cybergate, mas maliit yung sinihan nila, but mas maganda yung kalidad. So a little bit ganun pa rin naman, sumaba pa rin sa SM yung kanilang cinema. Brisa, hindi na ako mulit doon. Hindi ko rin maalala kung okay sinihan nila, but the things na talagang masabihan kung okay na sinihan is yung dito sa may Gaisano at saka dito sa NCC. So yun na, 9/10.